Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Knight of Wands, the Moon, Page of Wands, Two of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Wands. Sa nakikita ko dito, merong isang taong gustong magparamdam or makipag-communicate sa'yo. Possible, dati mo tong karelasyon or maaring nagkaroon kayo ng problema ng current na partner mo. Sa nakikita ko, hindi kayo nag-usap. So, ngayon, gusto ng taong to na kumontak sa'yo. Sa nakikita ko, maraming hindi ka pa alam sa taong to. Ito yung nakikita ko na naguguluhan yung taong to sa sitwasyon niya. Maaring na-involve ito sa isang third-party situation. Ngayon, hindi pa sigurado itong taong to sa relationship nyo. Or sa nakikita ko, hindi pa rin niya alam kung ano yung tamang desisyon na gagawin niya. Pero gusto ng taong to na i-test ka kung tatanggapin mo pa siya, bibigyan mo pa siya ng second chance. Ito yung nakikita ko. Ikaw dito, possible na gusto mo na mag-move forward. Kaya lang, marami ka pang tanong sa isip mo hanggang ngayon. Gusto mo magkaroon ng clarity or maaring closure dito sa naging karelasyon mo noon. Kaso, sa nakikita ko dito, hindi binigay ng taong to yung closure na yon. Or wala kang nakuha man lang explanation, maaring iba sa inyo na-ghost kayo. So, ito yung nakikita ko na babalik yung taong to. Kaya lang, merong involved pa rin sa kanya. So, hindi pa rin talaga ito magseseryoso sa relationship nyo. Six of Wands, gusto ng taong to na i-win back ka ulit. Ito yung nakikita ko na gusto niyang i-pursue ka at talagang kuhanin yung loob mo. Kung possible na bibigyan mo to ng chance or pagkakataon pa, sa nakikita ko, gagawa ng paraan yung taong to. Kasi nag-iisip na to ng strategy na gagawin niya para ma-win back ka ulit. Four of Swords, nakikita ko rin dito, maaring itong ginawa ng taong to, nalugmo ka ng sobra, kumbaga maaring hindi ka nakakatulog ng maayos dahil sa kakaisip sa taong to. Hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung mag-move forward ka ba or mag-aantay ka pa rin sa taong to. So nakikita ko, meron ka pa rin pagmamahal or nararamdaman sa taong to. Kaya nag-e-expect ka pa rin na magkaayos kayo ng taong to. Pero yung iba sa inyo, sa nakikita ko dito, na gusto nyo na talagang kumawala dito sa sitwasyon or kumbaga kalimutan na yung taong to dahil sobra kayong sinaktan ng taong to. Pero sa nakikita ko dito, pagod ka na. Gusto mong matapos na tong nangyayari sa situation mo dahil hindi mo alam kung kakayanin mo pa to. Sa nakikita ko, yung iba bago pa lang dito na naghiwalay, or yung iba naman dito, hindi nyo alam kung mag-aantay pa kayo sa taong to. Kasi sa nakikita ko, binibigyan din kayo ng hope ng taong to eh. Pinapaasa kayo eh. So magtingin pa tayo ng cards. Four of Wands, nakikita ko dito, possible na tanggapin nyo pa rin yung taong to. Ito yung nakikita ko na iba sa inyo, may possible na magkabalikan kayo, willing pa rin kayo na bigyan ng pagkakataon yung taong to. Pero sa nakikita ko, pag-isipan mo tong mabuti dahil nag-aalanganin yung taong to eh. Kumbaga, naging masaya to sa relationship nyo, pero
minanipula ka ng taong to. Hindi to naging totoo sa relationship nyo. Marami pang hindi ka alam talaga dito sa taong to. Six of Cups, sa nakikita ko, talagang ito'y dati mo naging karelasyon na gustong bumalik. Pero gusto niya talaga na itry kung bibigyan mo pa siya ng chance. Ito yung nakikita ko, nagagawa ng paraan yung taong to talaga na ipakita sa'yo na nagbago na siya, susuyuin ka talaga niya. So, sa nakikita ko, malaki yung chance na yung iba sa inyo tanggapin yung offer ng taong to. Pero yung iba naman dito, maaring hindi nyo nabigyan ng pagkakataon yung taong to dahil sobra kayong naapektuhan dito sa sitwasyon na to na hindi nyo alam kung paano kayo makakabangon ulit dito sa ginawa ng taong to. So, tingnan natin kung ano yung tunay na intensyon ng taong to. Seven of Wands, nakikita ko rin dito. Hindi to kagaya ng ine-expect mo na ibibigay niya lahat ng pagmamahal. Kasi nakaguard yung puso ng taong to eh. Kumbaga, maaring nakarma yung taong to. Ngayon, gusto niya lang ng backup plan or gawing kang option. Ito yung nakikita ko dito na hindi mo kailangan magdesisyon agad kung sa tingin mo merong nararamdaman ka na red flag dito sa taong to. Kasi sa nakikita ko, ikaw, magsasacrifice ka dito sa relationship na to para masave ulit. Kaso yung taong to, hindi niya ibibigay lahat-lahat ng pagmamahal niya para sa'yo. So sa nakikita ko dito, tinetest ka ng taong to. Yun ang nakikita ko kung mag-move forward ka na ba or umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayo. So sa nakikita ko dito, wag mong hayaan na malagay ka ulit sa ganitong sitwasyon kasi yung taong to, kokontrolin ka lang ulit niya eh. Kung gusto niyang umalis or hiwalayan ka, i-ghost ka, gagawin ulit ng taong to yun. Kasi sa nakikita ko dito, hindi 100% committed yung taong to sa relationship nyo or dito sa pagbabalik niya. Kumbaga, sa nakikita ko, ayaw lang ng taong to na mapunta ka sa iba. So, yun ang isang reason kung bakit. Sa nakikita ko, selfish yung taong to eh. Ayaw niya maging masaya ka. Ace of Cups, sa nakikita ko rin dito, gusto lang ng taong to na saktan ka lang ulit. Hindi totoo yung mga pinakita ng taong to dahil nahulog ka sa kanya. Ito yung sinasabi dito na ginamit ka ng taong to, maaring naka-benefits lang to financially or may nangyari lang. So ito yung nakikita ko dito na kung bibigyan mo ulit ng chance yung taong to, masasaktan ka ulit. Ito yung nakikita ko dito na another pain na naman yung mararamdaman mo dito sa taong bumabalik sa'yo. Kasi hindi pa rin to natuto sa buhay niya or dito sa sitwasyon niya. Paulit-ulit na gagawin ng taong to yung pagluloko, yung betrayal, cheating, ilalagay ka na naman ng taong to sa isang sitwasyon na mahihirapan ka na naman. So, sa nakikita ko, pag-isipan mo munang mabuti bago mo bigyan ng pagkakataon yung taong to. So, magtingin tayo ng advice, kung ano yung ma-advise sa'yo dito. Ace of Swords, na nakikita ko dito, dapat mong i-cut off yung taong to sa buhay mo. Totally. Dahil sa nakikita ko, hindi worth it na ibigay mo ulit yung pagmamahal mo sa taong to. Dahil merong deserve ng pagmamahal mo. Sa nakikita ko dito, hindi matapos-tapos itong connection nyo.
hanggat hindi mo nakikita yung worth mo. So, sinasabi dito na habang mas maaga pa, kung nakikita mo na yung taong to na tinatry, i-win ba ka ulit, at nararamdaman mo na hindi talaga honest yung taong to, then sinasabi dito na i-cut off mo dahil sa nakikita ko dito, merong paparating sa'yo na magmamahal sa'yo ng totoo. Kaso yung taong to, hanggat hindi mo kina-cut off sa buhay mo, hanggat umaasa ka pa rin sa kanya, hindi mo makikita yung talagang para sa'yo. So, sinasabi lang dito na pag-isipan mong mabuti. Magkakaroon ka ng clarity dito sa sitwasyon mo, mararamdaman mo na hindi talaga magsasabi pa yung taong to or hindi pa magiging committed sa relationship nyo. Sa nakikita ko, yung iba sa inyo, possible na pinag-iisipan nyo tong mabuti. Ayaw nyo na maulit pa yung nangyari. Ayaw nyo na masaktan. Meron ng trust issue. Pagod na kayo. Ito yung nakikita ko. Pero merong iba dito na gusto pa rin nilang tanggapin yung nakaraan nila. Pero yun ang sinasabi dito na hindi pa rin talaga magkukumit yung taong to. Dahil gusto pa rin ng taong to na makahanap ng iba. Kumbaga gusto niyang paglaruan ulit yung damdamin mo. So sa nakikita ko, hindi mo deserve to na tao. So sa nakikita ko, possible na may mga kadiling kayong fire, water, air, and earth. So kung ito yung situation mo at naka-resonate ka, huwag mong kalimutan mag-like at comment at mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat.